Susunod ako sa batas mo, Panginoon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 12, verses 28 to 34, and I read it for you. One of the scribes came near and heard them disputing with one another. And seeing that he answered them well, he asked him, "Which commandment is the first of all?" Jesus answered, "The first is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul, and with all your mind and with all your strength. The second is this, You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." Then the scribe said to him, "You are right, teacher. You have truly said that. He is one, and besides him there is no other. And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself. This is much important than all whole burnt offerings and sacrifices." When Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." After that, no one dared to ask him any question. Sa ating pong lipunan, mahalaga ang batas. May batas trapiko para maiwasan ang aksidente, may mga alituntunin sa paaralan at trabaho upang magkaroon ng kaayusan. Kapag sinusunod natin ang batas, nagiging maayos ang samahan at mas ligtas ang buhay. Ngunit kapag nilalabag ito, nagkakaroon ng gulo, sakit at kapahamakan. Pero higit sa lahat ng batas ng tao, may isang batas na ibinigay ang Diyos na siyang pinakamahalaga, ang batas ng pag-ibig. May isang eskriba na nagtanong kay Jesus, "Alin po ang pinakamahalagang utos?" At malinaw po ang sagot ni Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Napakaganda po ng batas ng Diyos dahil hindi ito nakabatay sa takot kung hindi sa pagmamahal. Ang batas ng tao madalas sinusunod dahil may parusa. Pero ang batas ng Diyos ay sinusunod dahil may pag-ibig. Kapag tunay nating mahal ang Diyos, natural nating iiwasan ang kasalanan. Kapag mahal natin ang kapwa, hindi tayo mananakit, manlalamang o magdadamot. Ano ang bunga ng pagsunod sa batas ng pag-ibig ng Diyos? Una, nagkakaroon ng kapayapaan ng puso. Ang taong marunong magmahal ay hindi puno ng galit at inggit. Pangalawa, nagiging maayos ang relasyon sa kapwa. Ang pag-ibig ang nagbubuklod sa pamilya, komunidad at sa simbahan. At higit sa lahat, inilalapit tayo ng pag-ibig ng Diyos. Dahil ayon kay Jesus, ang tunay na kabanalan ay hindi lang tungkol sa ritual o salita, kundi sa pusong marunong magmahal. Minsan po akala natin mahirap sundin ang Diyos. Ngunit ang totoo, ang pag-ibig ang pinakamadaling paraan upang mamuhay ng tama. Kapag may pag-ibig, kusang sumusunod ang kabutihan. Ang taong marunong magmahal ay marunong magpatawad, marunong maglingkod, humunawa at magsakripisyo. Maraming batas sa mundo, pero iisa ang batas na kayang magbago ng puso at buhay ng tao, ang batas ng pag-ibig ng Diyos. At sa huli, hindi tayo tatanungin ng Diyos kung gaano tayo kayaman o kasikat. Tatanungin niya kung paano tayo nagmahal. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming ibigin ka ng buong puso at mahalin ang aming kapwa ng tapat at totoo. Naway ang batas ng pag-ibig ang maging gabay namin araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.